2 or 3 gathered in your name, nandun ka sa aming kalagitnaan. And we truly believe that you are here. You will accept our praises. You will inhabit the praises of your people sa umaga nito. Kaya o Diyos, tanggalin mo po ang lahat ng anumang magiging sagabal. Tanggalin mo po ang lahat ng anumang alalahanin namin ngayong umaga. Ikaw po o Diyos ang magbigay ng ganong peace, ng ganong katiwasayan para mapapurihan ka namin at mapasalamatan ka namin ng buong buo. O Diyos, ihahain namin ito sa inyong harapan. Tanggapin mo po ito at ikaw po o Diyos ang tanging ma-please lang namin ngayong araw na ito. You are our audience, O God. Kami po ay maglulumalhati sa inyo. Kami po ay magpupuri sa inyo. Kami po ay magpapasalamat sa inyo, O God. We came here. We came here to praise you, O God. Salamat po sa araw dito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya tayo ay magpuri sa Kanya. We came here to praise our God. Hallelujah! Taas natin ang ating mga boses sa pinakamataas
us, Lord. Meet us again. Hallelujah. Control what to
I'm standing on your
Hallelujah. Hallelujah, oh God. Saya ng puso ko, Panginoon. Saya ng puso nitong iglesia nito, Panginoon. That we are worshiping the same God who can touch lives, who could heal our sickness, O Lord, who could provide for our needs. Sarap mong purihin, Panginoon. Sarap mong luwalhatin, O God. Oh, be glorified, my God. Be glorified, my God. Hallelujah, hallelujah. Ang naming Diyos sa iyo po ang gawain. Magsalita ka. Alam ko na andito ka, Panginoon. Alam ng bawat isa andito ka. We just need to welcome you in our lives, Lord. Powerfully. Touch these people, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Praise God. Sarap. Sarap po rin ng Panginoon. Na, makikinig nyo naman sa akin ko. Sarap ng church. Sarap. Sarap magpuri sa Panginoon. Praise the Lord, praise God. Last midweek activity po natin, nag-umpisa po kami ng panibagong series. At ito po ay patungkol doon sa parables ng ating Panginoon. At nagpe-pray po ako kung ano po ang mensahe ngayong umaga. And still, yung pong impression kung paano po excited ako doon sa series, doon sa parables, doon sa on Wednesdays. Gayon din po yung aking excitement tayo po doon sa mga parables na nababasa ko. Once more na overwhelmed po ako doon sa mga mensahe ng mga parabola na ito, mga parables na ito. Kaya ang gagawin ko po, tutuloy ko po, just tuloy-tuloy. Sunday, Wednesday, Wednesday, basta puro po parables yan. Kaya kung gusto po ninyo medyo dumami ang alam ninyo sa parables, attend po kayo ng Wednesday. At may matutunan din po tayo. Tinitreat po namin yung Wednesday as hindi po minor nating activity. Kung paano po tayo nag-worship on Sundays, kung paano po natin tinuturing itong Sabbath day, still yung Wednesday gagawin po natin na parang service din po natin. Kaya actually, slowly po, ina-amplify natin, gumagamit tayo ng mic, nagiging dalawa po yung gitarista natin, o pati po yung song leaders natin, dumadami na rin. And we just hope magkaroon tayo ng full band later on Wednesdays, at full attendance din po tayo. Yung gustong-gusto natin na magpuri at mag-praise sa ating Panginoon. Yun lang po siguro medyo pagkakaiba nung Wednesdays. Bibigyan po natin ng konting time o mas malaking time yung ating prayers. At yung pa rin po yung advantage doon. Pwede din yung dalhin yung mga prayer requests so that together po, sama-sama tayo magpuri, magluwalhati sa ating Panginoon. Gusto ko matuto ang church na ito to enjoy everything. Hindi po yung pumupunta tayo sa church out of obligation. At parang pilit na pilit tayo dahil alam natin, uy, baka mabawasan yung aking pagka-Kristiyano, uy, baka mawala yung aking kaligtasan. Hindi po ganun yung attitude ko, hindi yung ang sarap talagang, katulad po kanina, magpuri at ang sarap talagang mainit ang ating Panginoon. Okay po ba? Punta na po tayo doon sa ating mensahe ngayong umaga. Pasensya na kayo, talagang palabo po yung mata ko. Kailangan ko na magpa-check ng ating mata. At yung po AG na yun sa likod, blurred na po sa mata ko yun. At pag nagsalamin ako, lalo po nagiging blurred kasi pang reading glass ko lang po ito. So, uumpisahan po natin ito. Ang parable na uusapan po natin is the parable of the hidden treasure. Parable of the hidden treasure. Nasabi ko na po noon sa Wednesdays kung ano po ang ibig sabihin, sa Wednesday, kung ano po ang ibig sabihin noong parable. Ang parable po ay short, simple, lagyan pa po nila ng konting definition, yung AI, earthly. Ibig sabihin, yung mga stories na pangkaraniwan sa atin, yun ay experience natin. In fact, kaya ginagawa po ng ating Panginoong Jesucristo na ito pong mga parables, ang ikwento niya, hindi po katulad ni Pablo. Si Pablo po masyadong doctrinal, di ba? Kaya makikita niyo po, pag binasa niyo po yung mga sermon ng ating Panginoong Jesucristo at tumalon po
po kayo doon sa mga sinulat ni Paul. Para po nagkaroon ng transition yung Biblia at ang tindi po at ang lalalim ng mga discussions ni Paul. At ina-appreciate din po natin yun dahil nakikita natin yung kalaliman noong ginagawa ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Pero ang ating po, ang Panginoon, style po niya nagkikwento. Kasi siguro po, alam po niya, kung mag-sermon po kasi ang ating Panginoon is, kuminsan na ando sa dagat, at yung hangin ng dagat dumadampi sa mukha ninyo. Eh ako nga po, nagmamaneho, pag po kinapat ko yung aircon doon sa mukha ko, inaantok ako habang nagmamaneho. Ewan ko po dito kung may tinatawaan itong aircon. Huwag po kayo maantokin ngayong umaga. At ganun po nagiging kalagayan. At ang haba pong magsermon ng ating Panginoon, maghapon. Hindi po yung 1 oras, 2 oras na iinip na tayo, maghapon po nagsasermon ng ating Panginoon. So, ang ibig sabihin po talaga nito, it proves na ang ating Panginoon is a master storyteller. Si Paul po, dahil sa doctrinal ang kanyang approach, di ba minsan pa kami namatay? Dahil doon sa pagtuturo at pagsermon ni Paul, hindi po namatay dahil doon sa sermon. Kung hindi, nakakaantok. Maski highly spiritual, highly anointed, meron po mga tao na hindi masyadong ganun ka-interesado na lumalim doon sa pag-aaral. Kaya meron po isang kabataan na upo doon sa bintana, full pack naman po siguro yung kanilang hall noon. At dahil natulog po, ano nangyari? Nahulog siya, nasa second floor. Ano po nangyari doon? Doon sa nahulog? Patay! Ganun matutulog. Pinapatay ng Diyos yung natutulog. Hindi po. Binuhay na po ng Panginoon. Pasensya na po kayo. Baka hindi pa wala po ako experience na bubuhay ng patay. Kaya huwag kayong matutulog po ngayong umaga. At yun din po ang reason kung bakit isa lang po yung bintana natin at hindi pa ninyo pwedeng upuan at para wala pong mahulog dito sa atin. Well, ganun po mag-story ang ating Panginoon. Pero ang sabi po, ito ay simple, short, earthly stories but with spiritual significance. Significant na significant. Importante. Kaya nga mismo si Jesus ang nagturo ng mga parabola. And that's the reason why I was so interested nung inumpisahan ko pong basahin yung mga parables. It's just because it came from the very lips of our Lord Jesus Christ. Walang inspiration, walang translation, but simple stories coming from Jesus Himself. Kaya yun po ang maganda na binibigyan natin ng weight itong mga parables. Kanina sinabi ko po sa inyo, it has a spiritual significance. Oftentimes, katulad po nito, pagbabasahin po natin yung teksto natin dito, makikita niyo po, nauumpisahan ng ating Panginoon yung mga parabola na sasabihin niya, this is how it is in the kingdom of God. Ganito ang kalagayan sa kaharian ng ating Diyos. Nilinaw ko na rin po nung Wednesday, na pag sinabi po kaharian ng Diyos, hindi po ito yung palasyo. Hindi po ito yung pisikal na lugar. Na kunyari po, mayroong palasyo doon sa Cubao. Hindi natin, it's not a specific place or naandun sa Jerusalem ang palasyo ng ating Panginoon. Hindi yun ang sinasabi patungkol doon sa kingdom ng ating Panginoon. Kung hindi, it simply means the rulership, the kingship. Kaya kung si Jesus ang sinusunod natin sa buhay natin, ibig sabihin, siya yung ruler, siya yung pinaghahari natin, yung kingdom niya ang sinusunod natin. Kaya, this is not a physical kingdom. Pag sinabi ng ating Panginoon that this is how it is in the kingdom of God, in these parables, kundi ang sinasabi lang, ganito ang sistema ng aking pamumuno. Ganito ako kumikilos. Ganito ko kayo tinitignan. Ganito ang procedures. Ganito ang rules. At yung po mga parabola ng ating Panginoon, iniisa-isa ni Hesus Kristo so that we could understand how the kingdom of God operates. Nagkakaintindihan po tayo how the kingdom of God operates. It is so important. Binasa ko po nung Wednesday, John 3:3. And John 3:3 says, sabi po dito, Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again.
Kaya sabi nga ng ating Panginoon, pinagpatuloy niya yung talatang yan, sabi, ang kaisipang laman ay laman nga, ang kaisipang espiritu, espiritu nga. Kasi hindi maintindihan ni Nicodemus kung anong ibig sabihin ng pagiging born again. Kaya hindi daw po natin maintindihan ang kingdom ng ating Diyos kung walang renewal ng ating pag-iisip, ng ating puso. Na kung puro laman, kung puro itong kamunduhan na ito, ang focus ng ating isip, ng ating mga pamumuhay. Then sabi, magsalita patungkol sa kingdom of God, we're not really interested at all. Hindi kasi natin maintindihan yung mga bagay na yan. Kaya makikita natin, it is so important sa ating Panginoon. And the second verse na babasahin ko po sa inyo ay nasa Matthew 6:9-10. Ay ito naman po, nung nagpapaturo po ang mga apostol sa ating Panginoon kung paano po panalangin, isiningit po actually, hindi po siguro proper yung word na isiningit. Kung hindi inilagay ng Diyos of foremost importance, nasa umpisa pa lamang ng prayer na tinuturo ng Diyos sa kanyang mga apostol, ganito po pagkakasabi, this then is how you should pray. Sabi dyan, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Gusto ng Diyos na sa buhay natin, sa pamilya natin, sa community natin, sa church natin, the kingdom of God is present. Thy kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Basahin na po natin yung parable natin for this morning. At yung parable po natin matatagpuan, isang verse lang po ito. Yehey. Isang verse lang po ito, Matthew 13:44. Ganito po kakasabi, the kingdom of heaven, yun na naman po, umpisa na naman po ang ating Panginoon doon sa parable niya. The kingdom of heaven, ganito ang rulership ko. Sabi niya, the kingdom of heaven is a treasure hidden in a field. Meron daw pong isang kayamanan na naandoon sa field. Nakatago, nakabaon. When a man found it, he hid it again. Nakita na niya, pero binaon niya ulit. And then, ganito ang kanyang ginawa. In his joy, went and sold all he had and bought that field. Sandali po tayo manalangin. Ang manaming Diyos, dinadalangin po namin, alam na po namin na makapangyarihan yung inyong salita. All we have to do is to allow that power to act in our lives. Dahil alam po namin, yung salita mo lang ang pwedeng magbago sa bawat isa sa amin. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Amen and amen. May ginagawa po kaming mausoleo doon po sa Loyola. At meron po na naman ako nakitang puting. At tumawag po ako kay Jeremy. At sabi ko kay Jeremy, alam ko ako po yung unang nagbabawal na mag-uwi na ng puting o kaya ng tuta sa bahay. Wala na po mag-aalap ng tuta sa aking mga anak. Sa bahay. Kaya sabi ko, huwag na muna, ang dami na, huwag na muna, ang gastos. At sabi naman ni Jeremy, hindi, mas masaya naman yung puting dyan. Dahil ang lawak ng kanyang tinatakbuhan, wala naman masyado sasakyan sa Loyola, so pinabayaan ko po yung puting. Pero meron po mga ugali, yung aking pamilya na namumulot po ng mga puting. At hindi ko na po istorya lahat yun. Kaya nga po yung isa naming aso, tawag po doon, Lucky. Kasi po naghihinga doon na po yun sa isang site namin, nahulog mula sa second floor, bumagsak. Sabi ko kay Jeremy, hayaan mo na. Gusto niya po iuwi kagad at umuwi na po kagad kami. Kaya umuwi na po kagad, pinadiretso na po niya doon sa vet, nag-survive. And it seems siya po yung pinaka-healthy, ganda ng katawan ngayon, ang bilog, ang tigas ng mga muscle. Kaya tawag po sa kanya ay Lucky. Kaya Lucky po yan. Kaya hindi po kami naniniwala sa luck. Tayo mga Kristiyano, dapat palang pangalan, blessed. Blessed, tong asong to. Well, anyway po, ganun po ang sistema doon po sa family namin. At kahapon po, tinanong ko po dahil medyo matatanda na po yung mga aso namin eh. Yung isa po, na-operahan po sa spleen at may cancer siya sa spleen and of course, ang mahal po ng operasyon ng aso. Ngayong week naman po, o-operahan naman po yung mata ng isa naming aso kasi may glaucoma siya. Pahangan na rin po mga tao na tinatrato at
Yung isa po kahapon ba yun? O makalawa pa, nagka-problema po sa ngipin. At kailangan nyo rin pong dalhin para pagamot yung ngipin ng inyong aso. Eh kahapon po, tinatanong ko po kay Tess, sabi ko, magkano ba ang pag-worm ng mga aso? Sabi niya, pag medium size, mga 600 pesos. At pag medyo maliliit, katulad po ng mga aso namin, mga 500 pesos. Eh, ngayon po, 7, dati 8 yung aso namin. Kaya iniisip ko po, ito pa ginagawa 6 months, every 6 months. Dati po, every 3 months pa eh. Pero buti po ngayon, every 6 months na. Ang pagkakatanda ko po, ako po'y nakainom ng Combantrin, elementary na ako. Meron na po nakakaalam sa inyo kung anong Combantrin. Meron pa po ba nakakaalam? Yung po mga kabataan, hindi pa po nila alam kung anong Combantrin. Hindi na po sila pinapainom ng Combantrin yun. Pero ganun po ang situation. Pero, sabi ko po, ganun po value ng mga puting sa aming pamilya. Yun po yung kinagistan ko. Maski po sa family pa namin, sina Ruby po, sina Jojo, ang hilig po niya sa mga aso, sa mga pusa. Pero meron po kami kapitbahay. Kalilipat lang po, huwag niyo na po sasabihin. Si Sister Cynthia, huwag niyo na sasabihin. Si Brother Dale, huwag niyo na sabihin. Meron po kami kapitbahay, kalilipat pa lang po ng kapitbahay. Yamot na yamot po sa ewan ko po kung bakit ganon. Bibigyan ko po kayo ng konting background lang. Yung kapitbahay po namin, piloto. Asawa niya, doktora. Yung dalawa niyang anak nag-aaral sa Philippine Science. Tatalino ng tao, hindi po ba? Accomplished ng mga tao. Pero pag nakita po yung pusa sa amin, alam niyo po yung tubo na ginagawa pong hanger, yung chrome pipe po ang tawag namin doon eh. Ginagawang hanger doon po sa cabinet. Yung pong mahabang tubong yun, hahampalusin niya po yung hahabulin niya po yung pusa. At pag hindi po tumama, buti na lang po hindi tumama. Sinave po namin sa CCTV para kung sakasakali po, meron kami ebidensya. Well, pagtama po sa lakas ng kanyang hataw, pagtama po doon sa kalye, nag-spark eh. Ganon kalakas niya hinahabol sa hataw yung mga pusa. Ano po ang pinupuntok po dito? Hindi po para siraan yung kapitbahay. Meron po, iisang pusa po ito, iisang kuting. Pero, meron pong nagva-value ng pagmamahal doon sa kuting. At merong tao, the same. Yung kuting na yun, para sa kanya, menas. Ano ba tawag sa Tagalog? Hindi naman balas. Perwisyo. At ang gusto niya doon sa mga pusang yon, mamatay, mawala na. Habang yung isa ay pine-preserve, inaalagaan, minamahal, ito gusto mawala na dahil perwisyo. Kaya yun po yung gusto kong puntuhin dito po sa talatang ito. Na makikita itong bagay na ito as treasure, pero sa iba, baka basura ang tingin. At of course, dahil inumpisahan po itong parabola na ito, that this is how it is in the kingdom of our God, yung spiritual matters, yung kingdom ng ating Panginoon, sa ibang mga tao, minamahal ito. At dito po sa pinakita dito sa talata nito, yung worker doon sa field, sabi, when he found it, he hid it again because it is so valuable. Then in this joy, yun pa, in-stress pa po yun eh. May kaligayahan siya nung nakita yun. Wala siyang greed nung nakita niya. And when he is, nakita niya po ito, he is overwhelmed with joy. Sabi, and sold all he had. Yun po yung value ng kingdom ng ating Panginoon dito po sa example na ito. That it is, kung i-compare po natin yan, doon sa lahat ng ating possession, yung ating possession has no value. Pwede natin talikuran, pwede natin iwan, pwede natin pagbili for the kingdom of our God. Kaya ang ibig sabihin nito, if we will be spending time, if we will be spending even our resources,
Hindi po natin pagpapalit yung oras natin doon sa barkada natin, yung oras natin doon sa, maski po sa pamilya natin, at napakagandang bagay na yun, hindi ko po sinasabing mali yun. Pero when it is compared with the kingdom of our God, it is incomparable. At meron nagtitreat dito na it is indeed like a hidden treasure. This is indeed a hidden treasure. At ganito po itong istorya na ito. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. Siguro po sasabihin ninyo, saan pa lang naman niya binili yung field di ba? Hindi kanya yun. Baka mayroong ibang pagmamay-ari yun, o kaya baka may right doon sa field na yun. Pero ganito po kasi ang sistema, the contextual, the historical context nito pong talatang ito, o yung parabola na ito. Ang Israel po is a very volatile na country. Ang ibig sabihin po nito, aariin mo yung lugar, later on kukubin kayo, iba na may arit. Kaya ngayon ang reason kung bakit ibinaon ng original na may ari nitong treasure na ito Kasi kung siya ay tatakas o kaya magka-travel o siya po ay nasa exile o siya po ay na-enslave, hindi niya talaga matadala itong treasure na ito. Kaya ito po ang sitwasyon nito. Finders, keepers. Talagang parang wala nang may-ari niyan. And when he found it, sabi, kaya niyang iwan ang lahat. Alam nyo, yung spiritual matters, the kingdom of our God, di kalaban po yan. At ang kalaban po niyan is what the world offers. This is the spiritual thing. This is what spiritual matters offer. But there is an enemy. The world offers. So that's the reason yung ibang mga tao cannot value this kingdom. It's just because they value what the world offers more. Meron po babasahin po sa inyo. Ito po yung nakasulat dito sa John, 1 John 2:15. Sabi po, do not love this world, nor the things it offers you. Talagang inihahain ng mundo ang worldly things sa bawat isa sa atin. Tawag natin dyan sa Biblia, temptations, di ba? Kaya meron talagang temptations. At yan ay hindi excuse ang mga Kristiyano. In fact, yung mga Kristiyano, gusto ng demonyo na malaglag doon sa kanyang pananampalataya. And that's the reason why I believe, pag mga Kristiyano, baka nga mas madami pang temptations. Anyway po, tuloy po natin. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. Look at that contrast. Loving the world, wala sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. If you are so indulged with this world, lahat ng pangarap mo, lahat ng ambisyon mo, oras mo, resources mo, buhay mo, it's just so focused yung kung paano ba aangat ang antas ng aking pamumuhay o estado ng aking pamumuhay. O pagkilala ng mga kaklase ko sa akin na hindi na ako yung dapat nilang ibinubuli noon. O hindi na ako yung pinakabobo doon sa eskwelahan. O hindi na ako yung pinakamahirap doon sa aming mga magkakaibigan. Di ba yan po kadalasan, that's the reason gusto natin mag-post doon sa social media. It's just to show off in this world na I am already an accomplished person. Pakinggan niyo yung susunod na talata. 1 John 2:16. Para po tinamaan ang gusto ito at diretsahan. For the world offers only craving for physical pleasure. Physical pleasure. All physical pleasure. A craving for everything we see. And pride in our achievements and possessions. Yan po yung madalas natin. Pupunta tayo sa reunion, gusto natin iparada yung kotse natin sa mga loob natin, yung kotse natin, medyo na-late tayo na iparada natin doon sa huli, sa bandang likod. Hindi nakita, brand yung mahal ng kotse mo. Kaya bago ka umuwi, pupunta ka doon sa mga kaklase mo, sasabihin mo sa mga kaklase mo, ang dilim pwede ba ihatid niyo ako sa kotse ko? At para mapakita mo yung kotse, at gusto nating marinig. Sabihin, classmate, ganda ng kotse mo. Siguro mahal yan.
Hindi po ba? Kung minsan hindi natin inaamin sa sarili natin yan, but subconsciously, na andun yan tayo, di ba? Andun tayo. Gusto natin laging nagpapasikat. Sabi, pride of our achievements and possessions. Biblia po talaga ang nagsabi nga, diretsahan, na yan po yung ino-offer ng world doon po sa atin. Meron po akong isang old na kwento sa inyo at probably narinig na po ng iba. Panood po ng hapon to, hindi ko po personal na kwento to, pero totoo po nangyari to. Kwento po ito ng uncle ko. Yung uncle po namin, chismis po ng konti, nahiwalay po siya sa kanyang asawa at tumira na po doon sa likod ng bahay namin. Meron po silang bahay doon. Mga uncle ko, yung dalawa ko pong tita na wala pong asawa, at yung lola po andun sa bahay na yon, doon po sila nakatira. At yung akin po namin, ang galing din po magkwento yan. Parang yung lahat po ata ng mga kapatid ni Daddy, gagaling magkwento. Kaya si Daddy po ay writer sa comics po noon. May mga nobela po siya sa comics doon. Kaya alam po namin yung mga Tagalog, Liwayway, yung pong mga comics na yon. Well, anyway po, isa po sa mga kwento niya, sabi niya, during the time, patalo na ang mga Hapon. At nagre-retreat na sila sa Montalban, kaya dalawang ways po, isang papunta Montalban, isang papunta sa Antipolo. At namumundok na sila, doon na magtatago ang mga Hapon dahil pinupursu na ng mga Amerikano. Bumalik na ang mga Amerikano, sina MacArthur. At ang huling base daw po ng Amerikano, bago lusubin ang Marikina, dahil ang alam po nila, ang Marikina po ay naging garrison ng mga Hapon. Kaya binobomba po, sinashell ng mga Amerikano ang Marikina from Balara. Andun po naka-station sa Balara. Ang mga Amerikano, ewan ko po, alam niyo po yung Balara. Ngayon, sinashelling po ang Marikina, and yun daw po ang reason kung bakit madaming namatayan ang mga taga-Marikina. Hindi dahil sa, kasama na rin po yun sa mga binaril ng Hapon, kung sila po ay nagre-retreat, pero doon po sa mga bomba at mga shelling din ng mga Amerikano, doon po madaming namatay. At ang ginawa po ng mga Hapon ay para hindi po makasunod sa pagre-retreat nila itong mga Amerikano, pinabagsak po nila yung tulay ng Marikina, pinasabog po nila yung tulay ng Marikina. At hindi lamang po yun, nilagyan po nila ng landmines. Tagalog? Mina. Pero hindi po yung minang ginto. Ibig sabihin, yung mga landmines, yung mga bomba, yung pwedeng daanan ng mga tao. Pero alam na po daw ng mga Amerikano yun, so swinip na po ng mga Amerikano yun sa kanilang detector, at nilagyan na daw po ng banderang pula yung bawat mina na plinat. Hindi pa po nila tinatanggal, siguro po masyadong delikado dahil medyo underwater, nasa river. Hindi pa po nila tinatanggal, so nilagyan na lang po nila ng mina. At ang mga lolo ko po, yung buong pamilya ng father ko, of course ayaw po nilang umatras. Ang target po ng lolo ko ay pumunta po sa Manila dahil ang Manila po ay open city during that time. Kaya naging taga Manila po kami, mga Manila boy po kami, Manila born po kami. Papunta sa Manila. At kailangan hindi sila makisabay doon sa pagre-retreat ng Hapon, kung hindi, kailangan tumawid sila papuntang Ibayo. At kailangan they need to step between the red flags. Alam niyo may mga red flags sa buhay. Tama? Yung bang alam na alam ninyo, baka kayo pa nga yung maglalagay ng red flag eh. Pag inuman, yung mga anak ko, alam po nila yan. Red flag. Tama? Lalo na drugs. Red flag. Tama? At siguro yung iba pang mga bisyo, siguro red flag. Alam na natin lahat yung mga bagay na yan, and we are putting red flags to those temptations, to those landmines ng buhay natin. Then every time, kasi pag naandun tayo, tinapakan natin yung red flags na yan, sabog ang buhay natin. I-illustrate ko lamang po doon sa illustration na ibinigay ko po sa inyo. We destroy our lives. Kung papasok tayo sa bisyo, papasok tayo sa alcoholism, we are destroying our lives.
red flags in our lives. Naalala ko po, meron pong ini-interview si Karen Davila. At hindi ko alam kung sino itong comedian na ito eh. Yung comedian na po ito, tinanong po niya dahil political yung kanyang mga jokes eh. Ang sabi po ni Karen, bakit hindi mo isipin? Gaganda ng mga jokes mo politically. Actually, comedy yan, pero tumatama talaga politically. Wala ka bang balak na na pumasok sa politika? At sabi po nitong comedian na ito, sabi niya, red flag sa akin yan eh. Kasi tingin ko, korap ako eh. Yan ang sabi niya. At sabi niya, hindi nga. Sabi, hindi. Sabi Karen, mukha akong pera. Alam niya na malalaglag siya doon sa mga red flags na ito, sa temptations na ito. At kuminsan din, ganun ang situation ng buhay natin. Alam na natin na mahina tayo at alam din natin na ang demonyo gagamitin yung kahinaan natin. Pero instead, pag nakita natin yung mga red flags na yan, instead na iiwasan natin yung mga red flags na yan, lalaruin pa natin yung red flags. And that's the reason why bumabagsak tayo sa buhay. Ano ibig sabihin nito doon sa ating istorya? Brothers and sisters, if we value the kingdom of God, yes, it may be so difficult, it may be sacrificial. You have to tread through between red flags in our lives, but never play on it. Never. Because we value yung patutunguhan natin. Tuloy ko po yung istorya. Ang sabi po ni Karen, sabi, oo, totoo yan sinasabi mo. Dahil sabi daw ni Mayor Magalong, nung ino-offeran siya ng 20 to 30 million, naku po, laking pera, di ba? 20 to 30 million, sabi po ni Mayor Magalong, siguro sanay po siya doon sa mga ganyang kalalaking pera. Sabi, kayang-kaya kung hindian yan. Sabi, pero kung ang ino-offer na sa iyo ay 200 million or 300 million, pwede ka nang mag-retire. Sabi, medyo parang lalaruin mo na yung mga bagay na yan. Brothers and sisters, sometimes po hindi ganun kalalaking bagay ang dinadaanan natin sa buhay. And brothers and sisters, focus on our God because that is the real treasure. Pag tinanggal niyo po yung focus ninyo sa ating Panginoon, who is the real treasure, titiyakin ko po, you will entertain temptations. Why? It gives pleasure to the physical body. Yun ang sabi ng ating Panginoon. It drives your pride. Kinikiliti niya ng ego mo. And brothers and sisters, there are so many great and small red flags and temptations in this world. Meron po akong babasahin sa inyo, 1 Corinthians 15:33. Ganito po magkasabi, do not be misled. Do not be misled. Ang ganda ng word. Sabi, bad company corrupts good characters. Pag mga lasinggero na kabataan, alam na ninyo, huwag na yan ang gawin ninyong barkada. Tama ba? Yung bang mga barkada mo na sanay na bumabagsak, huwag na yan ang inyong barkadahin. Yung barkada mo na instead na nag-aaral na ando sa computer shop, hindi na yan ang inyong binabarkada. Bakit? Sabi, bad company, kahit na gaano ka kabuti, kung gaano ka ka-focus doon, yayayain ka niyan. Kung hindi ganun katigas ang iyong personality, ang iyong pagiging Kristiyano, brothers and sisters, instead na ang pakiramdam mo, ikaw ang magyayaya sa kanila, ikaw ang mayayaya nila. Kaya yun po yung warning. Meron po akong naiisip po dito. Sino po nakakapanood ng Korea teleserye sa inyo? Ako po nanonood, kayo mahiya. Nanonood po ako ng meron akong napansin sa Korea teleserye. Kunyari po, isang babae, isang lalaki, magkaiba ang kanilang direksyon sa buhay, pero kailangan mag-meet sila eh. At kadalasan kung meeting nila, pagtatagpo nila, is that madudulas po yung babae. Maaari po nasa LRT po yan, sa loob ng bus, nasa park, nasa opisina, nasa lobby ng hotel. Madudulas po yung babae. Yan, kasi pong leading man, sasaluhin po nun. Tama?
Ang daming ganyan sa Korean novela. Sasaluhin po ng leading man at magkakatagpo yung kanilang mukha. Malapit po yung kanilang mukha, nadapa sila. At yung camera po, ipofocus na gusto. Doon po sa close-up nung magkaharap po na babae at lalaki. At napakalabo po noong paligid. Ganun po yung mga Kristiyano, nakakatagpo ng mga hindi Kristiyanong gwapo. On unexpected place, suddenly lalabo yung mga paligid ng mga principles niya, Christian principles niya. Nakafocus lang siya doon sa gwapo niyang crush. Suddenly, the whole Christianity becomes blurred. The whole Christianity becomes invaluable. Tama? Tama. I've seen so many Christians fell, past tense, to this situation. It may be a laughing stuff right now, but brothers and sisters, these are consistent realities sa buhay. Consistent realities in our lives. Meron po akong mabasahin sa inyo, Matthew 5. Sabi po dyan sa Matthew 5, 29-30, if your right eye causes you to stumble, gouge it out. Tukutin ninyo. Gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. Verse 30, and if your right hand causes you to stumble, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for the whole body to go into hell. Nililinaw po namin yan doon sa discussion namin sa mga kalalakihan. Sometimes po, yung pong mga example po ng ating Panginoon, hindi po ninyo literal na ginagawa. Baka po pagdating next week, ang dami pong bulag dito, ang daming pilay. Dinukot ninyo yung inyong mata, pinaputol ninyo yung inyong paa. Hindi po ganun yan, ha? Example lang po yan. Example po yan. Kung kunyari, bibigyan ko po kayo ng halimbawa ngayon, yung bang lagi kang late, mukhang madaming tatamaan dito no? Yung lagi kang late dito sa church, at ang dahilan, Netflix ka ng Netflix. Sermon sa akin to At inaabot ka, hindi naman po ako nadinig, inaabot ka hanggang madaling araw. At saka ka lang matutulog, pagkatapos magigising ka, 9:30 na. Ayun po yung ibig sabihin. Ang ibig sabihin po noon ninyo, tanggalin ninyo yung subscription nyo sa Netflix. Ganun po yun. Hindi po ninyo matutulog sa inyong mata, ha? Hindi po yun. O kaya, tanggalin ninyo yung TV ninyo doon sa kwarto para matulog kayo na maaga. Ganun po ang ibig sabihin itong mga bagay na ito. It may be so simple. Di ba? Pero yung kaya nga ginagawa ng ating Panginoon, ang tawag po dyan sa Bible school, hyperbole. Ibig sabihin, exaggerated. Exaggerated na. Galing talaga ang ating Panginoon para maintindihan natin yung gusto niya. Exaggerated na. Sabi niya, anything that draws you away from God, tapon mo. Dumutin mo, cut it off from your life. Meron po akong nabasa, I think that was last year. Ang Australia po ay nag-pass ng law. Ewan ko kung how, kano po kadami nakakaalam nitong law na ito. Ang law po ng Australia is that 16 children ages 16 below, bawal sila sa major social media. In-implement na po ng Australia yan. Ibig sabihin social media, Facebook, TikTok, Twitter, ano pa ba mga ibang major social media. Bawal po yung 16 years old below. Pinag-aralan po nila ito ng gusto. And the community of parents agreed. Dahil alam nila, red flag. It breaks the values of the family. It breaks the values of the community. It breaks the values of the whole country. It breaks the values of godliness. So brothers and sisters,
sana pagmasdan niyo po yung inyong mga anak at tignan ninyo kung nakababad po yan sa cellphone. At yun lang po ang kanyang ginagawa. Maski po sa church, kung minsan nakababad pa sa cellphone. Tama na. O doon sa inyong bahay, nakikinig ka naman pag tinawag mo pangalan niya. Pero just try to observe your children. Nakababad yan. Alam niyo po, ang pagpakahimik ngayon sa bata. Di ba? Kunya pumunta kayo sa restaurant at nangangawa yung bata na katabi ninyo doon sa table. Bibigay yung iPad o kaya yung cellphone, tatahimik yung bata. Wala naman alam na laro sa kali yung mga bata eh. Wala naman totoong socialization yung mga bata. Ang alam nila is umarap doon sa monitor. Whether cellphone or iPad. At yun ang pagpakalma ng mga bata nag-aatunan. Brothers and sister parents, you know the red flags. Wala tayong batas sa Pilipinas. Pero meron pa dapat batas sa iyong tahanan. Tama ba? Praise the Lord. Sige po. Hindi po natin ang mapuri doon sa ating Panginoon. Okay. Meron pa rin po akong babasahin po sa inyo. 2 Timothy 3:1-4. Ganito po kasabi. But mark this, there will be terrible times in the last days. Tayo na po yun. There will be terrible times in our days. People will be lovers of themselves. Kita niyo po yung mga road rage. Di ba? Wala nang katwiranan. Wala na. Basta kahit mali siya pa rin ang tama. They are so self-focused. We are living in this community na wina-warning na tayo. These are red flags na at alam na natin, inilagay na ng Panginoon, noon pa niya pinaalala, maski dito po sa pulpito, patuloy na pinapaalala. Sabi, there will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, boy. Kaya nga ayaw magpasingit eh. Kaya nga ayaw magpatalo eh. Di ba? Kahit anong katwiran, proud. Ito, alam po ninyo ito. Politicians, people in authority, abusive, disobedient to their parents. Sana po walang mga anak ng mga Kristiyano o mga Kristiyanong mga bata who disobey, na nasasanay na binabastos yung kanilang mga magulang. O dinidisobey. Sabi nga ng Biblia, di ba? Delayed obedience is also disobedience. Ano ibig ko sabihin delayed obedience? Ito po yung Jasmine, wag yun. Jeremy, yun na po. Hindi po yun. Lalagay ko ng example. Generally, anak, pwede ba pakikuha yung purse ko doon sa cabinet ko? Sige, mama. Umuko naman. Pero dahil doon sa baba, isang oras na hinihintay mo, hindi pa siya bumabala. Kasi nasa isip nila, para matapos na lang yung nanay ko sa pag-uutos. Diba? Kaya ang intensyon ko talaga, it's either, pag libre na ako, mamaya na lang. Delay. O kaya talagang pumapasok na lang yun sa isang tenga. Then labas sa kabilang tenga. Tama kabataan. Amen. well, ganyan na po ang sistema natin. And brothers and sisters, kung hindi ko po gagamitin itong pulpitong ito and to put specific things, I just hope I could be more specific sa bawat isa sa inyo on pinpointing the red flags na siya umaagaw sa value ng kingdom ng ating Panginoon because we kept on playing and we kept on practicing itong ino-offer nitong mundong ito. And we kept on having this kind ng result sa ating buhay. Lovers of ourselves and lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to parents, ungrateful. Ito yung pinakamatindi, pinakahuli. Unholy. Ayaw na ng kabanalan. Kod na ang maging banal. Ayaw na ng kabanalan. Balik na po tayo. Worldly values. Spiritual value. Babasahin ko po yung Romans 3:23. 3:23.
Alam na alam po ninyo yan. All have sinned and fall short of the glory of God. Pero may nauna po pong verse dyan eh. Yung pong Romans 3, 9 ba ako nagkumpisa? 3, 10. Okay, 10 to 12. Ganito po pagkakasabi. Remember, yung conclusion yan, sinabi, Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sabihin, without exception, sa ating lahat. Basahin natin yung naunang verse. As it is written, there's no one righteous, not even one. Ikaw yun. Tayo yun. Ako yun. No one righteous. Hindi ko makiklaim na ako ay righteous. There's only one person who is righteous, Jesus Christ. Kaya nga si Yesu Cristo ang ating mediator eh. Bakit? Siya lang yung alam natin tinanggap ng ating Ama. Dahil galing siya sa Ama. Tayo, kahit anong santo, kami nga tinodo na namin, santos kami eh. Kaya kung mga may apelido dyan na Mateo, Sebastian, Nicolas, matayon. Kami santos, lahat yan, binakyaw na po namin yan. Pero ganito po sabi dito, there's no one righteous, not even one. There's no one who understands. There is no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Balikan po natin yung ating parabola. Balikan natin yung Matthew 13:44. Ano sabi doon sa Matthew 13:44? Sabi po dyan, the kingdom of heaven is like the treasure hidden in the field. Sino po ba talaga yung treasure? At sino po ba talaga yung worker? The man who found it, did it again, and then his joy went and sold all that he had and bought that field. Sino po talaga yung treasure at sino po talaga itong man who found it? Sabi po doon sa mga talata, tayo, we do not seek God kung makasalanan tayo. Yeah. Kaya kung natalisod natin yan, treasure na yan. Dahil hindi importante, hindi naman tayo naghahanap yan. Pakiramdam natin yung basura, hindi natin babalikan yan. Sabi, we will never seek it. Pero sino ba talaga yung nakatalisod kay Bobby? People po. Amen. Key Werner, sino ba talaga? Who is that man? This is the man. Basahin po natin yung Philippians. In Philippians 2:6-8, sabi, who, being the very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Sabi, he found his treasure, his prized creation. Kaya lang nakabaon eh, ang dumi. Pero para sa kanya, kahit nagkano kadumi ito, still a treasure. Sabi, he made himself nothing by taking the very name. Hinubad daw niya yung lahat ng nasa kanya. Even the glorious situation of being a God, being made in human likeness. Sabi, and being found in the appearance of man, he humbled himself, becoming obedient to death, even on the cross. Sabi, we, his prized creation, alam niya mabubulok. Alam niya mawawala ng silbi. Alam niya magkakaroon ng kaparusahan dahil doon sa kasalanan na ginawa natin. Pero this man, Jesus Christ, this God, this person, Jesus Christ, hinubad niya, sold everything. Doon po sa illustration na yun. Kasi po, this is how it is in the kingdom of God. Hinubad niya yung pagka-Diyos niya. And being the form of man, he could lose everything, even his own life. Brothers and sisters, that's the value of the kingdom of God.
it is worth the life of Jesus Christ. And brothers and sisters, para sa mata ng ating Panginoong Jesucristo, when God found us, para sa Kanya, He is too willing to die for us. That is the value of you and me sa harapan ng Diyos. Meron po akong kwento at dito na po ako magtatapos. Pinasyal po ng isang bata yung kanyang aso sa city. Sila po ay naando po sa rural area dati. Pumasyal po sila sa city, kasama niya po yung kanyang aso. At sanay po siya na sinusunod-sunod lang yung kanyang aso without a leash. At nung naando na po sila sa dami ng tao, sumisingit po sila sa kanyang sa mga tao. Yung kanyang pong aso hindi na po makasunod sa kanya kasi nung pagtingin niya po, hindi na po niya makita yung kanyang aso. Hinanap po niya yung maghapon, nagstay pa po siya overnight para doon po sa kanyang aso. At hindi niya po makita yung kanyang aso. So helplessly, umuwi po siya sa bahay pero hindi po siya makatulog. Bumalik po siya doon sa city. At pagbalik niya po sa city, doon po sa report area, nakita po niya yung kanyang aso, ang dungis-dungis, may mga sugat doon sa kanyang katawan, at pinaghihila po ng isang mama ng kargamento, papasok po doon po sa isang barko. At pag hindi po makaya ng aso, yung paangat ng parte, papunta po doon sa barko, balusin po nito mama, itong aso na ito, yung aso niya. At mag-iiyak po yung aso. So tinakbuhan po niya yung kanyang aso. At sabi niya doon sa mama, aso ko to eh. Sabi niya, aso ko na yan ngayon. Sabi niya, ano po ba magagawa ko para kunin ko ulit itong aso na to? Sabi po ng mama, nagtatrabaho sa akin itong asong to eh. Pinakikinabangan ko na itong asong to. Kaya sabi po ng bata, ako gagawa ng ginagawa niya. Kukunin ko yung kargamento na kanyang hinihila. Ako maghihila nito, paakyat doon sa barko. At kung kailangan paluin mo ako yung papaluin mo. Brothers and sisters, the kingdom of God is just like this. This is my own version of the parable, interpreting the parable of our Lord Jesus Christ, because you are so valuable. Willing na Diyos na kunin lahat ng kargamento ng iyong buhay. Willing ang Diyos na kunin yung lahat ng kasalanan mo. At siya magdala nito, siya makagupit dito. Just to say, because you are so valuable. The question right now, bibigyan ba natin ng importansya yung Diyos na nagbigay ng importansya sa bawat isa sa atin. Shall we pray? Shall we pray? Ganda ng parabola mo, Panginoon. It reminds us how good you are. Hindi ito yung kingdom na mayroong isang rude at cruel na king. Kung hindi ito yung kingdom na mayroong Diyos na nagmamahal, nagsasakripisyo, who is willing to give His life for us. Yung nakakaalam kung gaano ang halaga ng bawat isa sa amin. Bagamat kami po ay sinasayang namin itong buhay na ito. But our God, you are Lord. Pinipilit mo kaming isalba doon sa mga bagay na dinidesisyon namin mali sa aming mga buhay. And you are offering your love, your embrace, your guidance, your direction sa aming mga buhay. And right now, oh Lord, we just want to learn the lesson. We would like to dedicate our lives to you and say, Lord, you are also our treasure. I love you, Lord. I love you, Lord. This is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus. Amen. Amen.
aabot sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Para naman po sa ating tithes and offering, nais ko pong basahin ang aklat ng Deuteronomy 16:17. Basahin po natin. Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. At sa Tagalog, babasahin ko na rin po, at nararapat na magdala sila ng handog sa Panginoon ayon sa pagpapalang ibinigay sa kanila ng Panginoon na inyong Diyos. Tinatawagan ko po ang mga ushers para i-commit po ang ating mga tithes and offering. This verse teaches that each person should give according to the blessings they have received from God. It emphasizes fairness and willingness. Giving is not a fixed burden for everyone, but a personal response based on how God has provided. The focus is on proportional and heartfelt giving. Give in proportion to what God has blessed us with. At the same time, God is also encouraging us to stretch our faith and give more to Him and be witnesses on how He will pour out more unto us. Let's avoid comparison with others. Giving is personal, not competitive. So let our giving be sincere, not pressured. In practice, this means evaluating our blessings and giving accordingly with a willing heart, whether much or little. What matters is honoring God through faithful and cheerful giving based on what we have received. Ating po ipanalangin ang ating tithes and offering. Ama naming Diyos, maraming pong salamat po sa iyong kabutihan, biyaya at walang sawang paglalaan sa aming buhay. Ang lahat na aming tinatanggap ay nagmumula sa iyo. Kaya buong puso namin inihahandog ang aming ikapu at handog bilang pasasalamat at pagsamba sa iyo. Pagpalain mo po ang mga nagbibigay ngayon. Patuloy mo kami turuan maging tapat, mapagbigay at may pusong handang sunod sa iyong kalooban. Naway gamitin mo ang mga handog na ito upang maipalaganap ang iyong salita, makatulong sa mga nangangailangan at mapalakas ang iyong gawain. Palawakin mo rin po ang aming pananampalataya upang kami magtiwala sa iyong walang hanggang paglalaan. Turuan mo kami magbigay na may kagalakan at hindi dahil sa pamimilit, kundi dahil sa aming pagmamahal at pasasalamat sa iyo. Salamat po sa Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ayan. Good morning po. Ako po ay magbibigay lamang ng update doon po sa ginagawa nating ministry or outreach sa mga bata doon po sa baba. Pero bago po yun, purihin po natin ng Panginoon dahil last week po tayo po ay nakapagbigay ng school supplies doon po sa mga bata. And salamat po sa Panginoon at salamat po doon sa mga taong ginamit ng Panginoon na nagbigay or nag-donate po para po tayo ay makapag-provide ng school supplies doon sa mga bata. Update lamang po, yung outreach po natin every Saturday ay kakarin po ng transition. Dahil po tayo po nag-start doon ng mga third week ng April. Nakakatuwa po dahil nadala natin yung mga bata dito po sa church. Kaya kung mapapansin nyo po, nadagdagan yung ating mga kids. So nadala na po namin yung karamihan sa mga natuturuan natin doon sa baba. Uma-attend na talaga sila regularly every Sunday. So magkakaroon po kami ng transition. Yung Saturday po na ginagawa naming para pong Sunday school din doon sa Salvador Compound, magta-transition po kami into a learning center. Or para pong so instead po na doon sa baba, pinagpaalam na po namin sa mga magulang kahapon na yung Saturday po natin, ililipat na po namin yung mga kids dito sa church. So gagamitin po natin itong church para pong learning center. Sabi po namin sa mga, dahil uma-attend na sila tuwing Sunday, para hindi naman po
para kung may Bible story sila ng Saturday, just Bible story ulit ng Sunday. So para hindi naman po doble, ang gagawin po natin every Saturday ay tuturuan po natin yung mga bata na related sa school. So tuturuan po natin magbasa, magsulat, yung mga maliliit, sisimulan po natin ng basic education. Ayan. So, salamat po sa wisdom ng Diyos at salamat po sa passion ng mga teachers and even volunteers po ng ating outreach program. So, mag-start po kami this coming Saturday na, gagawin po namin 3 p.m. So, hahatid at sundo pa rin po namin yung mga bata na nandito. Karamihan po ng kids kasi napansin namin, even grade 3 or grade 4 na, hindi pa po sila marunong magbasa. Iilan po ang talagang marunong magbasa sa kanila. Kaya po, yun yung nakita namin na pwede nating maitulong doon sa mga bata. So Saturday, tuturuan natin sila ng kung saan sila nahihirapan sa school. Then Sunday, kung ano po yung regular Sunday service. So lahat po tayo i-encourage ko po kayong umaten. Hindi po kailangan na teachers kayo para maturuan po yung bata. Kung meron po kayong time every Saturday, and if you want po na magturo sa mga bata, feel free to come every Saturday po from 3 p.m. hanggang 5 p.m. And kung meron po kayong mga anak na meron po mga old books pa na pwede pong magamit sa pagbabasa, pwede nyo pong i-donate yan sa amin para po maging material namin. Para po meron kaming, yung mga teachers, meron pong magamit na guide sa nagagamitin para po dito sa atin pong gagawing pagtuturo sa mga bata. And yun po, and if you are still blessed and you want to donate or sponsor financially sa outreach program po, you may do so. Pwede nyo pong ibigay sa mga teachers po natin. Ayan po, to God be all the glory. Hello po, good morning po sa bawat isa. Inaanyayahan ko po ang lahat ng youth na pumunta po sa youth fellowship natin. Purihin po natin ang Panginoon dahil meron na po ulit kaming fellowship. Yay! Yan po, hindi na po namin kailangan umuwi dahil after service din po ay mag-umpisa na po yung fellowship namin. Nakahanda na po yung mga games, kamustahan, and food, at syempre po yung Word of God. Yun lang po, maraming salamat po. Ina-encourage ko din po pala na yung mga parents po nila ay payagan nyo po yung mga anak nyo po. Dahil mag-enjoy din po sila. Yun lang po, thank you! For our regular announcement po, ang ating po mid-year prayer and fasting po ay magsisimula po ng June 24 and 30. So may magkakaroon ulit tayo ng fasting. 8 days po ulit ito. Open po ito para po sa ating lahat. Midweek service po natin every Wednesday 7 p.m. at ang ating pong Sunday service ay nagsisimula po ng 9 a.m. 9 p.m. 9 a.m. Lahat po tayo ay tumayo at awitan po natin ang ating Panginoon. Whose love endures to generation.
siya na banal na Espiritu ay sumang ating gawa